Ay, sorry. Sige po mga kapatid sa Panginoon, magandang gabi po, mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Tunay nga na napakabuti niya sa atin sa maghapon at sa gabing ito ay patuloy po nating niluluwalhati ang Panginoon Diyos dahil ito po talaga ang ating purpose. Kaninang umaga ay marami po tayong natutunan na tayo po nilikha ng Panginoon upang siya ay ating sambahin, paglingkuran natin siya at gumawa tayo ng mga bagay na ikalulugod ng ating Panginoong Diyos. Alam ko po na sa gabing ito ay marami pong mga kapatiran na nananalangin para sa atin kasi yun ang lagi kong request na sa tuwing ipapayag ko ang salita ng Panginoon ay ako po ay inyong isama sa inyong mga dalangin. So, purihin ang Panginoon Diyos at tayo po ay magsimula sa pag-awit dahil alam ko po, bawat isa sa atin na alam natin na ang pag-awit ay nakalulugod po sa ating Panginoon. So, sa ating mga hymno, in hymn number 495, we will sing, "There's a land that is fairer than day." There's a land that is fairer than day. Tunay nga na mayroong magandang inihanda ang Panginoon. Isang lugar na indescribable, no? Na sa sobrang ganda po. Everybody sing. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. Everybody in the sweet, by and by we shall meet on the beautiful shore. By and by in the sweet, by and by we shall meet on the beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious song of the blessed, and a spiritual sorrow no more. Not a sign for a blessing of rest. In the sweet, by and by, we shall meet on the beautiful shore. By and by, in the sweet, by and by, we shall meet on the beautiful shore. Last verse. To our bountiful Father above, we will offer the tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet, by and by, we shall meet on the beautiful shore. By and by, in the sweet, by and by, we shall meet on that beautiful shore. Purihin ang Panginoon, no? We shall meet on that beautiful shore, no? Someday we will meet there, no? Sa inihanda ng Panginoon. Sige po, no? Another hymn, and hymn number 459, we will sing the Lily of the Valley. 459, the Lily of the Valley. The Lily of the Valley. Awitin natin muli from verse 1 hanggang verse 3. Everybody, let us sing. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, and Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully
10,000 to my soul. Verse 2. He all my grief has taken, and all my sorrows borne. In temptation is my song and my guitar. I have all for him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now he gives me by his part. Through all the world forsake me, I say that let me soar. Through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily, he's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Last verse. He will never, never leave me, nor yet forsake me. While I live by faith and do his blessed will. A ball of fire about me, I've nothing now to fear. With his melody, my hungry soul shall be. Then sweeping unto glory to see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily, he's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Purihin ng Panginoon Diyos. Marami pong salamat sa bawat isa sa ating pag-aawitan. Bago po ang lahat, nais kong pasalamatan ang Panginoon Diyos sa buhay po ni Brother James, no, na nagdiriwang ng kanyang 14th birthday, no. Pero sabi niya hindi raw niya sino raw yung may birthday kanina kasi bukas pa raw yung birthday niya. So parang parang gusto pang maganda para bukas no, kasi bukas daw talaga yung birthday niya. So salamat sa Panginoon Diyos unang-una. Salamat sa mga kapatiran dito po sa Bukanan, sa mga in-laws ko, no, sa lahat ng ginamit ng Diyos na para makapaganda tayo at makapagpasalamat sa Diyos. So, pasensya na lamang po muna sa mga kapatid sa Hills of Light kasi natapat po na nasa quarantine po tayo, no. So, dalawang mahal na sa buhay ang nagdiwang ng quarantine birthday, no, si James saka si Tay, no. So, ang birthday ko sa June 16, Huwag namang mangyari na umabot pa tayo ng June 16. So, mag-pray lang po tayo mga kapatid na sana nga po ay hindi na po ma-extend, no? So, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, depende lamang po yun sa Diyos at depende rin sa pagsunod natin mga kapatid. So, sa gabing ito, tayo po ay dumako na sa pangangaral na salita ng Panginoon at katulad po na lagi kong sinasabi, habang ipinapayag ko ang salita ng Panginoon ay isama niyo po ako sa inyong mga panalangin. Kung kayo po ay may mga Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng mangangaral, sa aklat ng Ecclesiastes sa chapter 1. Ito po, nagkakaroon po tayo ng series kasi ginagawa natin ito dahil nakakabagot talaga yung lockdown, no? Hindi tayo talaga sanay na limitado lang po yung ating ginagalawan, no? But praise the Lord, no? Mabuti pa rin ang Panginoon Diyos. Sa Ecclesiastes chapter 1 verse 3 yung ating babasahin, no? So kung inyo pong nasumpungan dyan, say amen. In Ecclesiastes chapter 1 verse 3, anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw? Tayo po ay pansamantalang manalangin. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin at dinadakila. Marami pong salamat sa gabing ito na kami muling nagtipon at kami po ay lumalapit sa inyo na nagpapakumbaba sa inyong banal na trono. O Diyos, kami po nawa inyong linisin. Ano man po ang nakita nyo sa amin na hindi kaaya-aya, nawa ito po inyong ipatawad sa amin. Dalangin namin, Panginoon, kayo ang siyang kumilos at ano mang pagkilos ng kaawa ay huwag nyo pong ipahintulot. Nang sa ganon, ang mensahe, Panginoon, ay maparating sa mga kapatiran, lalo na po sa mga kapatiran din sa Facebook na nakikinig ngayon. O Diyos, gamitin nyo lamang po ang inyong lingkod at kayo lamang po ang makita, Panginoon. At kayo lamang po ang maitaas, Panginoon. Gamitin nyo lamang pong instrumento. Muli po ang papurit parangal, pasasalamat ay sa inyo ko lang ibinabalik. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang pamagat po ng mensahe ay merong isang tanong, ano? Tanong po yung ginawa kong pamagat, no? Balik tayo doon sa Ecclesiastes. Ang sabing gano'n, anong pakinabang meron ang tao sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginawa sa ilalim ng araw? So, what man had profit, no, of all the words he has taken
under the sun. So ano bang pakinabang meron ang tao na kanyang ginawa sa ilalim ng araw? Anong pakinabang na merong pakinabang ba sa kanyang ginawa sa ilalim ng araw, sa silong ng langit, no? Sa ibabaw ng lupa? No? Kung babasahin natin dun sa verse 2, no? Sabi po ng preacher, sabi po ng mangangaral, all is vanities, no? Sabi niya ganun vanity of vanities, no? The preacher said, vanity of vanities. All is vanity. Doon pa lang meron na siya, no? He come out with a conclusion that all is vanity. Kaninang umaga, yan po yung mensahe. All is vanity. Walang kabuluhan. Kaya nga pagka binasa niyo po ang Ecclesiastes, parang ayawan na. Parang pagkabasa pa lang natin ay uuwi na tayo, ay ayawan na. Kasi wala pa lang kabuluhan ng lahat Pero kaninang umaga, nalaman natin na kaya nagiging walang kabuluhan, katulad ng nangyari kay King Solomon, iniisip natin, bakit sasabihin nyo ng taong pinakamayaman at pinakamarunong na naisilang sa lupa, marami po siyang mga accomplishment, marami siyang ginawa dito sa lupa, pero bakit niya sasabihin na walang kabuluhan? At ngayong gabi, yun na naman po yung tanong, no? Anong pakinabang ng mga gawa natin na ginawa ng tao sa silong ng langit o sa ilalim ng araw? Ano pong pakinabang? Sabi nga gano'n. At mauuwi na naman sa walang kabuluhan. Kaya nga sabi nung isang kabataan, sabi niya, Pastor, ang hirap naman pag-aralan niyan kasi sinasabi pa lang sa umpisa pa lang na walang kabuluhan. Pero nakita natin kanina, sinaysay ko sa inyo, nagiging walang kabuluhan dahil sa nagawang kasalanan, di ba? All is vanity because of the consequence of sin. At nalaman naman natin na itong si King Solomon, dahil na umibig siya sa 1,000 babae, no? Di ba? As I have said, he has 700 wives, princesses, no? Some of them are princesses, mga anak ng hari. And he has 300 concubines. And all his wives torn his heart away from the Lord, no? Bakit po? Bakit inalis yung kanyang puso sa Panginoon? Kasi yung mga iniibig niya, yung mga minahal niya ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan Di ba? Merong Astaroth, merong Chemos, merong Milcom. So itong lahat ay mga Diyos-Diyosan. At ang nakalulungkot, pinagtayo pa niya ng mga dambana. At ano po ang nangyari, mga kapatid? Di ba? Nawala yung kanyang paglilingkod sa Panginoon hanggang siya ay tuluyan ng tumalikod. But praise the Lord, isinaysay ko rin kanina kung paano kumilos ang Panginoon sa kanya at naalala niya na hindi siya dapat magpatuloy sa ganong kalagayan. At nung bumalik siya sa Panginoon, nagsisi talaga siya. At naisulat niya nga po itong mangaral. So mapabasa natin yung the wisest and the richest man ever lived on earth. Pero bakit niya nasabing walang kabuluhan? At ngayong gabi na naman, pumapasok na naman sa ating isipan na nagtatanong siya na anong pakinabang daw yung ating trabaho sa ilalim ng araw, no? Sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa. Ano bang pakinabang na meron makukuha? So sinasabi na naman na gano'n na naman na parang walang kabuluhan. So tingnan po natin ang banal na kasulatan, no? Bakit niya kaya nasabi yon? So tingnan po natin yung Ecclesiastes chapter 2 verse 10. Kung kayo may mga Biblia, kaysa pakikinggan nyo lang yung kwento ko, kailangan po na pakinggan po natin yung kapahayagan sa Ecclesiastes chapter 2 verse 10. Tingnan po natin yung Ecclesiastes chapter 2 verse 10. Kung inyo pong nasumpungan, sabayan niyo po ako sa inyong pagbabasa sa verse 10. Ang sabi po rito, at anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Verse 11, nang magkagayoy minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ko ng lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin, at narito lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. So bakit kaya gano'n, ano? Di ba sabi ko nga sa inyo kanina, gumawa siya ng kanyang palasyo, inabot po ng 13 years yung kanyang paggawa sa kanyang sariling palasyo, yung kanyang tahanan, at pinagtayo po niya ng templo ang Panginoong Diyos. Marami po siyang nagawa, no?
gumawa po siya na pinalawak niya po yung tinatawag na walls of Jerusalem. Yung kanilang kampamento, no? Nilagyan niya po ng mga blocks, diba? Yung mga pader ay pinalawak niya kasi bawat kingdom na lumilipas pa-extend yung kanilang kaharian eh. At kung sa panahon po ni David ay lumawak yung kaharian ni David, mas lalo na po sa panahon ni King Solomon. Bakit? Parang walang iniwan si King Solomon kay President Duterte. Diba? Mayroong programa si President Duterte na build. Alam niyo po ba yan? Diba? Yung gusto ni President Duterte talaga sa kanyang kapanahunan ay makapag-build. Diba? Marami siyang mga plano eh. Kung manonood kayo sa YouTube, yung mga plano niya sa mga kalsada, sa mga gagawing mga bagay na infrastructure sa Pilipinas, ang dami niyang planong gawin. Naadlangan lang nitong lockdown. Parang tayo rin. Marami rin tayong mga plano. Pero napigilan nitong quarantine. Pero depende po yan sa Panginoon kung hanggang kailan po magtatagal itong quarantine. So ang sabi ko nga po mga kapatid, bakit ganun ano? Bakit niya nasabing walang kabuluhan yung kanyang mga gawa? Na unang-una siya, inibig niya yung kanyang mga gawa. Thus it contradicts his own words, his own declaration in Proverbs 14:23. Pag binasa natin yung Proverbs 14:23, nung hindi pa siya nagbabackslide, ang sabi niya doon, in all labor there is profit. No, sa bawat gawa ay meron pakinabang. Ano itong sinasabi niya? Siya mismo nagsasabi, nung siya ay nagbalik loob sa Panginoon, at nagsimula siyang sumulat muli, yung aklat ng Ecclesiastes o mga ngaral ay kanyang isinulat, sabi niya, anong pakinabang ng tao sa kanyang mga ginawa sa ilalim ng araw? Sabi niya gano'n. What profit hath a man of all his labor under the sun? Anong pakinabang? Nung nung binasa natin dito, nagagalak nga siya. Brother and sisters, no? Minsan itong mga ngaral na to parang ang hirap talagang ang hirap unawain pag hindi mo pag-aaralan ng mabuti. Hanggang sa naunawaan natin na merong katwiran si King Solomon kung bakit niya nasasabi na walang kabuluhan yung mga bagay na kanyang na-accomplish. Kasi tunay nga na kapag tayo ay lumayo sa Diyos, lahat ng gagawin natin ay wala talagang kabuluhan. Amen po ba? Nandiyan pa po kayo mga kapatid. So pagpasensyahan nyo na lang ako kasi mahilig talaga ako magtanong eh. Mahilig ako magtanong talaga sa mga kapatid gaya sa iyo supply ugali ko yon, no? Tinatanong ko yung mga kapatid para minsan pag gaganon pa lang, pag tinanong mawawala na yung antok. So style ko po yun para yung makuha ko talaga yung interest ng mga tao at gustong-gusto ko na sila ay makikinig. Bakit po? Pag hindi sila makikinig, sila po ay inaagaw ni Satan. Sayang po yung mensahe. Kasi ang mensahe na dala-dala po ng inyong lingkod, hindi sa aking karunungan, kundi ang Diyos po yung may dala-dalang mensahe. Naging tagapagdala lang ako. Wala akong iniwan doon sa mga errand boy na tagadala ka lang ng sulat. Pero yung dala-dala mong sulat, hindi talaga galing sa'yo, kundi ikaw ay napag-utusan lamang. So, inyong lingkod ay napag-utusan lamang na dalhin yung mensahe ng Panginoon. So, kapag tayo ay lumalayo sa Diyos, tunay nga na lahat ng ginagawa natin ay mauuwi sa walang kabuluhan. Alam niyo po, sa iba't ibang mga local churches, marami na pong mga nakakaranas niyan na tumatalikod sa Panginoon at walang nangyayari sa kanilang mga buhay. Inaasahan nila yung sarili nilang talino. Inaasahan nila yung sarili nilang kayamanan, yung kanilang kagalingan, yung kanilang gandang lalaki, no? Yung kanilang kagandahan ay ginagamit nila. Pero nauuwi sa wala. Bakit po? Kasi iniiwanan nila ang Panginoon. They forsook our Lord. Pagka iniwanan mo ang Panginoon, tunay nga na walang kabuluhan yung magagawa mo. Katulad ni King Solomon, kahit marami siyang na-accomplish, ito ay nagsisilbing walang kabuluhan, walang saysay dahil iniwanan niya ang Panginoon. Matapos siyang pagpalain, matapos ibigay yung kanyang kahilingan na a wise and understanding heart, at hindi lamang karunungan ang ibinigay sa kanya, binigyan pa siya ng kayamanan at binigyan pa siya ng karangalan. Siya po ay nabantog sa lahat ng mga bansa na hindi po naranasan ng mga ibang hari bago ang kanyang paghahari at pagkatapos niyang maghari. Bakit gano'n mga kapatid? No? Bakit niyang iniwan ang ating Panginoon Diyos? Di ba, katulad po ng sinabi ko sa inyo ng mga nakaraan, lahat tayo ay mayroong pagkakataong ganyan. Walang isa man sa atin na magsasabi na kayang-kaya natin magpatuloy ng hangganan na hindi magkakamali. Diba? Diba? Pag nagkakamali nga tayo, ano yung sinasabi natin? Pasensya na, tao lang. Hindi ba?
Lahat kasi tayo ay magkukulang. Lahat tayo ay magkakamali. Katulad ng nangyari kay David, nangyari kay Solomon, pwede rin pong mangyari sa atin. Kaya nga meron tayong ganitong pagtitipon eh. Bakit tayo nananalangin ng sama-sama? Bakit tayo umaawit ng sama-sama? At bakit tayo nangangaral at nakikinig ng salita ng Diyos? Para magpalakasan sa isa't isa. Amen po ba? Katulad na lang ng panahong ito. Marami po ang nababagot. Kasi napakahirap pong maghintay eh. Di ba? Kasi hindi talaga tayo sanay sa walang ginagawa. Kaya nga ang tanong ni King Solomon ay tumutugma sa panahong kasalukuyan. Hindi ba? Anong pakinabang ng gawa ng tao sa ilalim ng araw? Kung sa kanya, nung siya ay tumalikod, nakita niya yung kanyang mga gawa ay walang kabuluhan. Sa ating kapanahunan, mga kapatid, nagiging walang kabuluhan pagka iniwanan natin ang Panginoon Diyos. Pero pansamantala, habang tayo nandito sa mundo, katulad ng sinabi ko kanina, we are just strangers and pilgrims of this world. Tunay nga na iiwanan natin. Tunay nga na iiwanan natin ang lahat ng mga bagay dito sa mundo. Wala tayong matitira, wala po tayong madadala kahit na isa. Amen po ba? 'Di ba? Katulad ng sinabi ni Job, 'di ba? Sabi niya, ako ay naisilang ng hubad. Ako rin naman ay babalik sa Diyos na hubad. Wala siyang madadala kahit na isa. Lagi ko nga sinasabi sa mga kapatiran, kahit sarili mong toothbrush, hindi mo madadala. Hindi ba? Minsan, yung mga tao noon, naglalagay sila ng ginto sa ipin. Ngayon ba dito sa Pampanga may ganon? May naabutan pa ako na matatanda naglalagay ng ginto sa ngipin. O pag namatay lang sila, pag nakita yun ng sepulturero, target na yung ngipin nila. No? Pagkababa sa hukay, maya-maya lang pupuntahan na yun ng mga sepulturero at kukunin na yung ginto. Ibig sabihin kahit yung ginto mo sa ipin, wala. Doon lang sa hukay mo madadala at pwede pang nakawin. Amen po ba mga kapatid? So nagiging walang kabuluhan kasi tunay nga na sinabi ni Solomon na naging walang kabuluhan kasi mapupunta lang sa iba eh. Di ba? Yan yung mensahe ko kaninang umaga. Kaya walang kabuluhan kasi nakita niya na mapupunta lang sa aking ano ba yun? Yung kanyang servant na si Jeroboam. Di ba? Yung kanyang pinagpagalan for 40 years ay nawalang saysay dahil sa kanyang ginawa. Nagkaroon po siya ng sin of effeminacy. Nagkaroon siya ng maraming mga asawa na hindi naman kalooban ng Panginoon Diyos yun eh. Lalo na't dinala siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga, nagkaroon siya ng conclusion na lahat ay walang kabuluhan dahil sa ginawa niyang pagtalikod sa Panginoong Diyos. Pero it doesn't mean, hindi yung nangangalugan na pag narinig natin yun, ay wala palang kabuluhan eh. Sabi ni King Solomon eh, wala naman pinagkaiba yung pantas sa mangmang eh. Kasi kung paano yung mangmang at pantas, di ba? Magkaiba lang sila pansamantala, pero mauuwi rin naman sa walang kabuluhan. Bakit? Kung paano raw po yung mga mangmang ay mamamatay, yung mga pantas ay mamamatay rin. Amen po ba? Diba? Kasi wala namang hindi mamamatay eh. Pera na lang pag biglang dumating ang Panginoon Diyos sa oras na ito at madatnan tayo na buhay. So, ira-rapture tayo. Pero ang totoo, talagang lahat tayo ay daraan sa kamatayan. No? Kasi for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, makikita natin dito si King Solomon na nakita niya na walang kabuluhan. No? So, it contradicts, no? What it says on Proverbs 14:23 na sinasabi niya, in every labor there is profit, sabi sa Proverbs 14:23. Hindi po, no? Kasi lahat ng ginagawa natin ngayon, basta para sa Panginoon, meron po itong kabuluhan. Amen po ba? Meron po itong kabuluhan. Kasi yun talaga yung plano ng Diyos sa atin eh. Diba? Yung sinasabi nila na a man's work, no, was instituted by God. Yung trabaho daw po ay noon pa man, from the beginning of creation, no, God said, be fruitful and multiply and replenish the earth. Ibig sabihin, sa simula pa lamang po, ay meron na pong trabaho na pinagagawa ang Diyos. No, pakalatin nyo, no? Mag-multiply kayo, maging mabunga yung inyong mga ginagawa. Punuin nyo ang mundo. Sabing gano'n ng Panginoon Diyos eh. So may trabaho na agad ang tao. Noon pa man, in-institute na po ng Panginoon Diyos na tayo ay gumawa. Pero bakit sinasabi ni King Solomon na walang kabuluhan yung mga ginawa niya?
Kasi nga po, tumalikod siya sa ating Panginoon. Hindi ba laging pinagagawa talaga tayo ng Panginoon Diyos? Tingnan nyo lamang po, no? Pag binasa natin yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 11, tingnan po natin mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 4 verse 11. So magbasa po tayo, no? 1 Thessalonians chapter 4 verse 11. Ano po yung sinasabi rito, no? Sa unang Tesalonica 4:11, ganito po ang sinasabi. At pag-aralan ninyong maging matahimik at gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y magpagal ng inyong sariling mga kamay na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo. O sabi ganun, no? Tayo raw po ay gumawa, magpagal ng inyong sariling mga kamay. Tingnan pa po natin yung 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, sabi rito, sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo ay aming inuutos ito sa inyo, kung ang sino man ay ayaw gumawa ay huwag din namang kumain. Andyan pa kayo mga kapatid? Andyan pa kayo mga kabataan? Paano na lang tayo ngayon, ano? Sabing gano'n, kung hindi raw tayo gagawa, dapat raw ay huwag tayong pakainin, mga kapatid. Hindi ba? Parang sa lockdown, wala tayong trabaho, minsan natutulog lang tayo. Paano tayong pakakainin, di ba? Sabi rito sa banal na kasulatan ang ayaw gumawa ay wag pakainin. Buti pa si Brother Ronnie, sila Brother Eric, si Tatay Do, ay talagang tuloy-tuloy lang yung mga kapatiran dito nakikita ko. Pero ano po ba yung sinasabi rito na yung wag gumawa ay wag pakainin? Alam niyo po kasi naging busybody yung mga taga Thessalonica Imbis na magtrabaho sila para sa kanilang kakanin, ay hindi sila talaga nagtatrabaho, naging busybody sila. Napunta sila sa ibang mga gawain, diretso natin. 2 Thessalonians chapter 3 verse 11. Sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Tingnan niyo po, no? Hindi ba? Maraming mga ganun mga tao na nagchichismisan lang, di ba? Imbis na trumabaho, gumawa, ay nauuwi lang sa wala yung kanilang mga oras. Verse 12, sa mga gayon nga ay aming inuutos at ipinamamanik sa Panginoong Jesucristo na sila ay magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ngunit kayo mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. So, sabing gano'n, huwag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. So nagiging walang kabuluhan dahil hindi tayo gumagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Tumatalikod tayo sa ating Panginoon. So katulad ng nangyari kay King Solomon, nasabi niya talaga na walang kabuluhan kasi tumalikod siya sa Panginoon Pero nung bumabalik na siya, inaayos niya. Kaya niya sinulat itong maangaral, nagbibigay ito sa atin ng paalala. Payo, di ba? Sa mga panahon kasalukuyan, kailangan natin ng payo. Dahil yung tinatawag po, the counsel of the wise. Hindi po payo ng tao, kundi payo ng Diyos. Kaya nga ginagamit natin yung banal na kasulatan Kasi sa sarili nating mga payo, maaari tayong magkamali. Katulad na lang nung nasabi ko kanina, no? Sabi ko 40 horses. Hindi po yung 40 horses, no? 40,000 stalls of horses. Ibig sabihin 40,000 stalls, ibig sabihin si King Solomon ay meron 40,000 na mga kabayo. Hindi lamang po 40. So nagkakamali tayo. Pero ang banal na kasulatan, pag binabasa natin, di ba? Ang banal na kasulatan ay katotohanan. Wala pong kamalian ito. Nagkakaroon lang po ng maling mga interpretasyon. Pero ang katotohanan, hindi po nagkakamali ang banal na kasulatan. Kaya nga, binabasa po natin ang banal na kasulatan. Kung ang ating Panginoon, nung siya po ay nandito sa lupa, nagtrabaho po ba ang Panginoon? Amen. Diba, tinawag po siya na son of carpenter. Bakit po? Kasi ginaya niya yung kanyang nagisna na amay, na si Jose. Diba, si Jose ay anluwagi. So, naging anluwagi rin itong ating Panginoong Hesus kasi ginagaya niya yung kanyang father yung father figure niya na nandito nung siya ay nandito sa lupa during his ministry, no? Nung nandito po siya, nagtatrabaho po ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang inyong lingkod, gusto ko rin na kululobin ng Panginoon, maging pastor din si James Pero hindi ko alam kung ano yung gusto niya. Hindi ko naman pwedeng ako yung magpalakad sa kanyang buhay. Manipulation yon, hindi yung kalooban ng Panginoon. Kasi binigyan tayo ng free will ng Panginoon Diyos. So sa ating mga anak, binibigyan din natin sila ng sarili nilang kagustuhan. Basta't hindi naman masama. Amen po ba? Suportahan natin yung ating mga anak kung ano yung gusto niya. Pero ang nakikita ko rin kay Brother James, parang hindi ko akalain na meron din pala siyang ganon. Kasi
nung nag-usap kami ni Pastor Jordan, nasabi niya yung tinatawag po na agoraphobia. Sa kanya ko lang narinig yun. At napag-alaman ko na yung sinasabi niyang agoraphobia, ako yun eh. Kasi yung agora, may trivia lang po ito. Yung agora kasi, it means market. Ibig sabihin, yung pagkatakot, yung tinatawag na agoraphobia, ito yung pagkatakot sa madla, pagkatakot sa tao. Hindi ba? Naunawaan ko siya eh. Kung bakit hindi siya lumalabas kanina, naunawaan ko siya. Bakit? Kasi yun na ako dati. Pag may mga bisita kami, hindi ako lumalabas. Pag wala na yung bisita, lalabas na ako. Kaya nga sabing gano'n, hindi ko iniisip na magpapastor ako eh. Kasi meron akong agoraphobia eh. Meron akong takot sa madlang people. Madla na nga, people pa eh. Meron akong takot. Kaya nga iniisip ko, paano ako magiging pastor na takot ako sa tao? Pagdating sa school, hindi ako nagre-recite kasi natatakot ako eh. Pagdating sa college, pagka pumasok ka na Nika sa college, si Shell, naku, lagi kayo magre-report. Tanungin nyo si tita nyo, si tita Myla nyo. Nung time na nasa college ako, pagre-report, talagang nag-report ako, unang report ko sa college, tak-tak pawis, no? Tapos gusto kong magsalita, walang lumalabas na salita. Hanggang sa umupo na lang ako. Kasi hindi ko talaga kaya. Kaya nga, meron akong takot na agoraphobia at nakita ko to sa aking anak na, bakit dito lumalabas si Jade? Hindi ko akalain na meron din pala siyang ganun. Namana niya sa akin yung agoraphobia. Pero kailangan mo yan ma-overcome, James. Sayang naman. Di ba? May talento ka, mayroon ka namang itsura, hindi ka namang swangit. Bakit ka mahihiya? Di ba? Mahihiya ka kung gumagawa ka ng masama. Amen po ba? Tayo ay mahihiya kapag tayo ay gumagawa ng masama. Yan po ang nakalulungkot. Minsan may mga tao na masama ang ginagawa pero hindi nahihiya. Pero yung gawaing mabuti, dapat hindi po natin ikinakaya. So balik po tayo kay baka malayo tayo, no? Balik po tayo kay King Solomon sa Ecclesiastes chapter 2 at tingnan natin kung bakit niya nasabing walang kabuluhan. Balik tayo sa Ecclesiastes chapter 2 kasi nag-aaral tayo sa Ecclesiastes. Tingnan po natin, no? Sabing gano'n sa verse 11, nang magkagawin minasdan ko lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin at narito lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Tingnan niyo po, no? Nagkaroon na siya ng conclusion, wala raw pakinabang lahat ng kanyang mga ginawa. Pero mo, nagpatayo ka ng napakagandang palasyo for 13 years. Tapos pinagtayo mo ng tahanan ng Panginoon Diyos, yung temple. Tapos sasabihin mo, walang kabuluhan. Bakit kaya, no? Diretso po natin, no? Tumalo na tayo sa verse 16, Ecclesiastes chapter 2, verse 16, no? Nawa, sundan niyo lamang po ako mga kapatid. Sapagat kung paano sa pantas ay gayon din sa mangmang. Ito yung sinabi ko kanina eh. Walang alaala magpakailanman. Dangang sa mga araw na darating ay malilimutang lahat na. At kung paano ang pantas ay namamatay ay gayon ang mangmang. No? Kaya nga sabi niya, walang kabuluhan kasi mamamatay rin naman. Kaya nga sabi ng isang kabataan, ay pastor, ang hirap naman yan. Huwag na tayong magtrabaho, huwag na tayong gumawa kasi mamamatay rin naman tayo. Hindi po yun ganoon. Huwag muna tayong magkaroon ng conclusion, no? Diretso po muna natin. Bakit kaya walang kabuluhan? Diretso natin sa verse 17. Sa gayo ipinagtanim ko ang buhay sapagat ang gawa na ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin sapagat lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Bakit kaya? Verse 18, tingnan po natin yung sagot niya. At ipinagtanim ko ang lahat kong gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw, yamang marapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. Hindi ba kanina na ibahagi ko na sa inyo na mapupunta lang pala yung kanyang pinagpagalan for 40 years, mapupunta lang sa kanyang servant na si Jeroboam. Kasi nahati ang kanyang kaharian dahil sa kanyang sin of effeminacy, nag-asawa siya ng marami at dinala siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, merong kapalit po yun. At ang kapalit po, yung tinatawag po na long bad consequence, na nahati ang kanyang kingdom. No? Nagkaroon po ng northern and southern kingdom, 10 tribes sa northern sa pangangasiwa ng kanyang lingkod na si Jeroboam. At nauwi lamang sa 2 tribes yung southern kingdom na tinatawag po na Judah sa pangangasiwa ng kanyang anak na si Rehoboam. Hindi ba? Nabaliwala yung kanyang pinaghirapan for 40 years. At wala na pong pumalit. No, sa kasaysayan, wala na pong pumalit na mas dadakila sa kayamanan at sa karunungan kay Haring Solomon. Bakit po?
Kasi sa kanyang kapanahunan lang nangyari yun. For 40 years, nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang panahon. Build lang siya ng build. No? Sa panahon ni David, laging naikipaglaban. Ini-expand yung kanyang kingdom, pinapalawak yung kanyang kaharian, lagi silang naikipaglaban. Pero sa panahon ni King Solomon, matiwasay ang kanyang buhay, ang kanyang paghahari. From Dan to Beersheba, walang pinagkaiba yan na tingnan mo kung gaano siya kayaman. Kumbaga sa Pilipinas, ikaw yung may-ari ng ano ba yung norte? Apare. Tapos ano yung dulo natin, yung south? Yung hulo. Biro mo mula Apare hanggang hulo, ikaw yung nagmamay-ari. Sa panahon natin ngayon, mayroon pa bang taong ganun? Na ganun kahaba yung kanyang ganun po kalawak yung kanyang paghahari. From Dan to Beersheba. Pero pagdating ng kapanahonan ng kanyang anak, dahil sa kanyang ginawang kasalanan, nahati ang kanyang kaharian. Hindi niya na mapapakinabangan, o kahit si Roboam na kanyang anak, maganda nga sana kung yung kanyang anak ang halili sa kanya, at yung kanyang pinagpagalan ay mapupunta doon sa kanyang anak. Pero nabaliwala po ito. Kaya nga nagkaroon po siya ng conclusion na walang kabuluhan, lahat ng ginawa ko sa ilalim ng araw, sa silong ng langit, ay napunta sa wala. Kasi mapupunta lang sa kanyang lingkod na si Jeroboam. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Kasi yun ang sukli. Yun po yung balik sa kanyang pagtalikod sa Panginoon Diyos eh. Kaya nga nagiging walang kabuluhan yung gawa natin pag tayo ay tumatalikod sa Panginoon. Pero it doesn't mean na yung ginagawa natin ngayon ay mababaliwala. Wag nawang mangyari na isipin natin, ay, pastor, hindi na po ako magtatrabaho kasi baliwala pala lahat ng trabaho, wala palang pakinabang lahat ng trabaho natin sa ilalim ng araw. Hindi po yun totoo, mga kapatid. Sabi nga, gumawa tayo ng mabuti. Di ba kung ano yung itinanim natin, ay siya nating aanihin? Ang sabi, gumawa raw tayo ng mabuti sa ating kapwa at lalo na sa ating kapatid sa pananampalataya. Di ba? Galatians chapter 6, verse 7 hanggang verse 9. So, ang inaalis lang naman sa atin, yung nagiging walang kabuluhan yung pansamantalang ginagawa natin. Kasi lahat naman talaga pansamantala eh. Kailangan natin tanggapin na lahat ng ginagawa natin sa silong ng langit ay walang kabuluhan. Pansamantala lang kasi na dito lamang po iyan. Nagiging walang kabuluhan kasi darating ang panahon, iiwan din naman natin eh. Pero as I have said, hindi naman nangangahulugan na hindi na tayo magtatrabaho. Kasi sabi nga ni Apostol Pablo sa Thessalonica, yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Hindi ba? Ang ating Panginoon, ang ating perfect example, during His personal ministry, nagtatrabaho siya sa kanyang pangangailangan. Ganon din si Apostol Pablo, during His mission journey, nagtatrabaho siya. He was a tent maker. Di ba? So makikita natin lahat nagtatrabaho. Bakit tayo nababagot ngayong lockdown, mga kapatid? Kasi halos wala tayong ginagawa eh. Di ba? Pag wala kang ginagawa, subukan mong maghapon ka lang kain, tulog ka lang, tapos higa. Walang hindi productive yung buhay mo. Hindi katulad nila tatay doon, pag ko pa lang, nakikita ko pa lang, magsisiyan lang ako para umihi, tapos babalik pa ako sa pagtulog. Pero nakikita ko na si tatay do, kung ano-ano na yung ginagawa dyan. Inaayos niya na yung kanyang i-deliver. Ganon din sila Ronnie, sila Mick, di ba? Parang nakakaingit sila na ang galing ng ginagawa nila, patuloy silang nagtatrabaho. Tingnan niyo, pagka ikaw ay busy, naiinip ka ba? Di ba yung oras mo lumilipas lang nang hindi mo namamalayan? Pero pag ikaw ay walang ginagawa, ay nakakabagot po mga kapatid. Napakahaba, lalo na yan, ay extend na naman, May 15 pa yung lockdown. Tapos pagdating ng May 15, ano na naman nasasabihin ni Duterte? Ay sagad na natin ng May 31 na. Hindi ba? Inuutay-utay lang ni President Duterte. Pero depende lang po yun. Kasi habang hindi po kumukonti yung mga nagkakasakit, i-extend pa yan ng i-extend ni Duterte. So brothers and sisters, ang binibigyan ko po ng diin ngayong gabi ay nagiging walang kabuluhan kung gagamitin natin sa masama. Kung tayo ay pinagyayaman ng Diyos, meron pong kadahilanan. Amen po ba? Kasi kung sapat lamang yung ibinibigay sa atin ng Panginoon, meron ba tayong itutulong? Wala. Kaya ang Diyos nagbibigay sa atin ng sobra o labis-labis sa ating pangangailangan kasi para meron tayong maibahagi. Amen po ba? Diba sa panahong ito, nakatutuwa yung mga tao na nakakahigit sa buhay, nagkakaroon ng pagkakataon magbahagi. Diba? Pero pag ikaw ay kulang pa sa'yo yung hawak-hawak mo, anong gagawin mo? Kasama ka rin doon sa pipila, doon sa hihingi, sa mga ayuda. Di ba? Kasi wala ka eh. Pero pagka sobra-sobra yung nasa kamay mo, meron kang maisishare.
Kaya nga, hindi nagiging walang kabuluhan yung gawa natin pansamantala, bagamat iiwanan natin ang lahat ng ating pinagpagalan. Pero habang naririto tayo sa lupa, hindi mawawala ng kabuluhan kung gagamitin natin para sa Panginoon. Amen po ba? Gamitin mo sa Panginoon. Magtatrabaho tayo para mayroon tayong maitulong sa church. Kasi sa church may mga pangangailangan eh. Amen po ba? Libre po ba yung kuryente sa chapel ninyo? Libre po ba yung tubig? Nawa, mapalad kayo pag libre yung kuryente at tubig. Ang inyo pong bang pastor ay walang pangangailangang pinansyal? Diba? Yung mga lingkod ng Panginoon, mayroong pangangailangan. At minsan, hindi po natin maunawaan, no? Sabi ko nga, you cannot fully understand and appreciate the word of the pastor until you become one. Kaya nga, nagpapasalamat ako dahil merong nakakaunawa, no? Yung aking may bahay, naunawain niya yung aking trabaho. Naalala ko noon si James, sabi niya gano'n, bakit hindi ka nagtatrabaho? Kasi nakikita niya, si brother pumapasok sa umaga, umuwi sa hapon. May iba umuwi sa gabi. Bakit ikaw hindi ka nagtatrabaho? Hindi ko maipaliwalag sa kanya, ito na yung trabaho ko eh. Ang trabaho ko nga 24/7 eh. No? Hindi mo lang ako nakikitang pinagpapawisan, pero nagtatrabaho. Kahit nakaupo ako, nagtatrabaho ako. Kasi alam niyo po ba na pag ikaw ay nag-iisip, no? Sabi nila gano'n, 3 times more exhausting. Mas 3 beses na mahirap yung nag-iisip. Tingnan po natin, bakit yung mga nag-aaral, nagsusumikap, bakit mas mahal yung bayad sa kanila? Diba? Yung mga lawyer, diba? Yung mga doctor, yung mga scientist, bakit mahal yung binabayad sa kanila? Kasi ang hirap ng trabaho nila, yung mag-isip. Mahirap pong mag-isip, no? Kaya nga sa pag-iisip, may mga nababaliw eh. Kaya sa sobrang pag-iisip, kaya nga, ipag-pray niyo ako na sana wag naman ako mauwi doon. Kasi talagang mahirap pong mag-isip. Mas maganda pa nga yung nagpapagal ka, yung pinagpapawisan ka, nagtatrabaho ka, pag malakas ang katawan, ay pagpapalit ko pa yon. Kaysa yung nag-iisip ako tapos may rayuma ako. Limitado lang yung aking kinikilos. So brothers and sisters, tayo po ay magtrabaho, pero alisin lang natin yung kasakaman. Sa kauli-ulian mga kapatid, nais ko pong buksan ninyo yung Lucas chapter 12, verse 17 to 20. So, dapat alisin po natin ito, no? Kaya nagiging walang kabuluhan kasi nauuwi sa masama o sa kasikaman yung ating mga ginagawa sa ilalim ng araw. Pero kung gagawin natin ito para sa Panginoon, gagawin natin ito para tulungan yung ating kapwa, hindi mawawala ng kabuluhan. Dito po sa Luke chapter 12, verse 17 to 20, basahin po muna natin yung verse 15, Luke chapter 12, verse 15, at sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Tingnan natin yung verse 17 hanggang 20. 17, talon po tayo, Luke 12, verse 17, at iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Verse 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. No? Datapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapakanino kaya? Verse 21, gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. So nagiging walang kabuluhan dahil sa kasakamihan. Pero pagka gagamitin mo para sa Panginoon, para sa iyong kapwa, para sa pamilya mo, para sa iyong pangangailangan, meron pong kabuluhan. Amen po ba? So nawa, mag-iwan po ito sa atin na yung ginagawa natin, lagi nating isama sa plano natin ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Kasi kung nagtatrabaho tayo, dapat lagi nating kasama ang Panginoon Diyos. Pag ikaw ay magsisimula ng negosyo, kailangan isama mo ang Panginoon Diyos. Diba? Ay gagawin ko ito para maibigay ko yung aking ikasampung bahagi sa iglesia para makatulong sa pangangailangan sa church. Pag meron nangangailangan, meron kong extra na maibibigay. So sana ganun po yung nasa isipan natin. Pero kung gagayahin natin itong haling na sabi niya ay napuno na, no? Napakaganda ng aking lupain kasi masagana. Napuno na naman yung kamali ko. Ay gigibahin ko ito at magtatayo ko ng mas malaki para lagyan ko na naman ng mga aanihin ko. So sabi niya, iinom siya, magpapakasaya. So tama nga yung kanyang ginagawa, no? Sabi nga gano'n, no? Let's eat and drink, for tomorrow we will die. Parang gano'n ang ginagawa niya.
Tama nga, no? Mamamatay lahat tayo. Pero pansamantala, habang tayo naririto sa lupa, gumawa tayo para sa Panginoon Diyos at gumawa tayo para sa ating kapwa. Kasi yung mga gawa na yon ay hindi mawawala ng kabuluhan at ang mga gawang iyon ay parang pag-iipon ng kayamanan sa kalangitan. Amen po ba mga kapatid? Nawa pagpalain kayo ng mensahe ng Panginoong Diyos. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at tayo po'y manalangin. Amin Diyos na dakila, salamat sa mga salitang binigkas po ng inyong lingkod na nababasa sa banal na kasulatan. Salamat ginamit niyo po muli ang inyong lingkod at marami pong salamat sa mga ginagamit niyo sa Facebook, sa mga live streaming. Marami pong salamat sa karunungan na patuloy niyong ipinagkakalob at sa bawat isa sa amin sa pangunawa. Nawa tulungan niyo kami magpatuloy sa paggawa para sa inyong kapurihan at para sa inyong sariling para po sa inyong kaluwalhatian. O Diyos, kayo lang po ang patuloy namin itinataas at pinasasalamatan namin kayo at ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you all. God bless you.